the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang 10:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 11:00 na umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At siyempre napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1 page.
Samantala, napapakinggan din po tayo sa ating himpilan, sa ating overseas radio, ang Radio Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radio Pilipinas World Service. Okay, ngayong umaga po, naku, mahalagang mahalaga itong ating pag-uusapan. Ito'y tungkol sa kapaligiran, sa ating kalikasan. Ito naman lagi ang nagiging problema natin, no? At alam natin yung pagpoprotekta sa ating environment o sa ating kapaligiran, lahat tayo po dito ay mayroong responsibilidad. At ngayong umaga ay makakasama po natin mula sa Akbay Kalikasan Environment Society Management Incorporated o AKESMI. Ayan, via Zoom ang founder at president po nitong AKESMI. At ito ay meron ata sila na event na isasagawa. Kaugnay pa rin syempre sa pagpoprotekta sa ating kalikasan. Kasama natin via Zoom ngayon si Dr. Julio Castillo Jr., PhD, DBA Professor at sabi nga natin kanina, founder at president ng AKESMI o Akbay Kalikasan Environment Society Management Incorporated. Professor, magandang umaga po. Oo, magandang umaga po, ma'am. So, maraming salamat po sa pagkakataon na ako ay inyong kapanayamin dito sa inyong programa, ma'am. Una-una kasi sabi nga po natin kapag nagkaroon tayo ng problema sa ating kalikasan, kumbaga dugtong-dugtong na yan magkakarugtong na yung ating mga magiging problema. Kaya at nakikita natin lalo na ngayon nagkakaroon ng climate change, ng pagbabago sa ating kapaligiran, nakikita natin na talagang malaki ang ating responsibilidad sa ating kalikasan, sa ating kapaligiran. Kaya isa ito sa mga mahalagang issue na dapat kinakaharap natin. So, Professor, itong AKESMI, pwede po bang maipakilala natin itong inyong organisasyon? Ano po ba ito? At kailan at paano? Bakit po natin ninyo ito binuo? Okay, so unang-una po, ang Akbay Kalikasan ay nabuo dahil lang po sa ito ay aking ginather ang aking mga kapitbahay dito sa aking subdivision na tinutuluyan dito sa Cavite. So nakita ko na isang lugar ay magkakaroon po ng problema sa basura pagka ito ay bago at wala pang taong bigyan mo ng tao ang isang lugar ay magkakaroon ng problema sa basura. So at that time dito po sa ating Pasong Kawayan dito sa Cavite, General Trias, 14 years ago ay hindi pa ho ganun ka-efficient ang basura, so therefore hindi ko kami napapasukan ng mga truck and everything. So but then apparently sa aming pagtsatsaga, so I gathered some of my neighbors, and then inumpisahan ko ang unang konsepto ng zero waste at source, nag-lecture po ako by only little ways. So ni-lecture po paano yung prinsipyo behind the RA 9004, RA 9003, which is the Solid Waste Ecological Management Act of 2000. Now, ang nangyari ho doon, gusto ko sana ipaalam sa kanila na ang basura sa bahay pa lamang ay wala na. Parang gano'n. So in that essence, maiwasan po natin pag-generate ng basura. So narinig po ito ng local government. So therefore, ako ay kanilang inimbita para maging kanilang katuwang sa kanilang pag-promulgate o pag-promote ng prinsipyo behind the recyclable sa waste management procedure. So naging matagumpay naman ito. Kaya ito po ngayon ang ginagawa ng AKESMI. So kami po ay nagde-develop ng isang community para sa Eco Garden. Bukod po sa pag-ikot-ikot namin po ng pagpapaalam, yun nga po, zero waste at source. So ngayon po, lumawak na po siya sa awa ng Diyos at yun, nare-recognize na rin po ng iba't ibang award-giving bodies, ng DNR, ng PENRO, ng SENRO. So the team, even the mga stakeholders like the Armed Forces of the Philippines, ay tumutulong na rin po sa aming pag-iimbita, especially pagka may nagde-develop po tayo ng activity related the environmental protection. Okay. So, hindi lang, sorry, sige po.
Okay. Sir, kailan nga po naumpisahan itong pagbuo ng organization ninyo? Okay, so 6 years ago po ay inumpisahan ko na po ito. But una, hindi pa po siya Akbay Kalikasan. Mm-mm. So ito po ay yung Project Luntian Cavite. Aha. No? So yun po. So yung Project Luntian Cavite ay lumawak siya, no? At yun po ay inakredito ng General Trias, no? Mm-mm. Government General Trias. Mm-mm. Through Mayor Oni Ferrer at that time. Pero ngayon po ay pinagpapatuloy po ni Mayor John Ferrer. Okay. Now, at the same time, yung Kalikasan ay may mga miyembro po tayo na taga-tansa. So therefore, para magkaroon po ng ownership, so ginawa ko ng Akbay Kalikasan. So SB po siya. Tapos, pero po ay akredito ng tansa. But, nalaman ko rin po na, so ngayon, magko-concentrate po ako sa Akbay Kalikasan para hindi ho malito ang tao. No? Aha. Kasi isa lang ho ang purpose natin at isa lang po ang ating layunin kung paano maprotektahan at ma-disseminate ang tamang informasyon at activities sa mga komunidad natin po. Okay. So, Professor, simula nung magsimula itong Project Luntian o Akbay Kalikasan, ano po yung mga specifically na nagawa po natin dyan sa Cavite o dyan sa Ternate po ba? Cavite, lahat po. Dahil nag-umpisa ho kami 14 years ago sa aming subdivision lamang, ang kami po umikot pa na sa different subdivisions, even sa Paniki, even sa Nueva Ecija, Rosario, Pampanga, mga ganun po. Ang ginagawa ho namin specifically, bukod una po ay ako ay nagkakaroon ng orientation to the Zero Waste Management Lecture Series. So yun po yung sinabi ko sa inyo na ako ay nagbibigay po ng kaalaman patungkol sa nilalaman ng RE 9003 At the same time, nagkakaroon po tayo ng isang parang, how do you call it? Meron akong lecturer din na kasama na itinuturo kung paano magiging pakinabang ang mga basura kaya ng nakikita niyo sa video natin. Na yung kunya, bote ng, alam na natin ito yung mga bote ng mga soft drink. Professor, nagiging pailaw, Professor, nagiging decorative, mga ganun po. Kasi Sige. mga papel ay ginagawa natin. Professor, sige, pagpapatuloy po natin, mukhang marami pa yung mga babanggitin po ninyo, no, tungkol doon sa mga activities at saka yung mga ginagawa po ng inyong organization. Meron lang po tayong ilang paalala, tapos babalikan ko po kayo, Professor. Sige lang po. Okay. Nakabang lang po. Sige ako, po. ma'am. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang na ilang paalala. Kakulangan sa pagpapaaral. Isang aral na hindi na dapat maranasan ng sinuman. So ngayon, there are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the Tulong Dunong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Libreng edukasyon ang aksyon ng CHED. So meron tayong targets yan every year, tumataas. At sinisigurado natin na yung pondo ay tuloy-tuloy ding tataas. Na ang tanging kapalit lang ay ang dedikasyong makatapos sa pag-aaral. Tulong-dunong, nahatid ng Commission on Higher Education. Magtatayo ngayong taon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR ng ferry system sa kahabaan ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake at ito ay tatawaging Mapallia Ferry. Ang Mapallia Ferry ay kagaya ng nasa Bangkok at New York. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa bagong Pilipinas, may kalidad ang serbisyo ng transportasyon. Alam nyo ba na nakapagtala tayo ng higit 4.8 million tourist arrivals noong 2023? At ang kita natin mula sa turismo ay umabot mahigit 300 bilyong piso. At upang lalo pang mapalakas ang hotel industry sa Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Hotel Industry Strategic Action Plan. They say that each brand has a story.
As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Ngayon, umabot na sa 5.9 million ang bilang ng dumating na turista sa bansa. Kaya naman nakalikha ng 6.21 million na trabaho ang turismo para sa mga Pilipino. Sa pamagitan ng Hotel Industry Strategic Action Plan, isa na namang bagong Pilipinas, Marcos Legacy. Binuhay muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang turismo sa Intramuros sa pamagitan ng pagtatatag ng isang cultural heritage hub, ang Intramuros Tourist Center. Ang state-of-the-art facility na ito ay bukas araw-araw. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Kulturang buhay at kwento ng inspirasyon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment ang idudulot nito at higit pa. Sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, for every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects nito sa local, especially sa national economy natin. sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating guest ngayong umaga, ang founder at president ng Akbay Kalikasan Environment Society Management Incorporated o AKESMI, si Professor Julio Castillo Jr. Professor, ayon, medyo nabitin tayo dun sa mga activities na binabanggit po ninyo kanina, no, tungkol sa tungkol sa ating mga isinasagawang proyekto para sa ating kalikasan. Ano pa po yung mga binabanggit nyo kanina, Professor? Yun po nung naumpisahan na po natin yung mga activities na kagaya nabanggit ko kanina, yung eco garden development at yung pag-ikot-ikot sa pagbibigay ng lecture about the zero management at source na sa bahay pa lang ay wala ng basura. Ay kami po ang AKESMI po ay anchored towards volunteerism. So pag sinabing volunteerism ay hindi ko siya money-induced or investment-induced. No? But then apparently, after 6 years, ako ay, to be honest, ako ang nag-aabono ng mga, alam mo sa volunteers, mahirap pong hawakan po sila. No? So talagang dedication lang po ng ating mga volunteers ang aking nahawakan para sila ay na-encourage ko na sumama sa ating advokasya. So tagumpay naman po tayo sa areas na yun, lalong-lalo na nung ito ay pa lamang nung that was 6 years ago. But I said, mahirap po talagang i-maintain kasi nga wala nga ho tayong pondo at wala ho tayong so ang ginawa ko, alam mo, God is good at all times. Ang ginawa ko, inimbitahan ko ang ibang agency natin ng government, so kagaya ng mga kapulisan, mga Philippine Army, mga RSCOM, mga Philippine Air Force, Philippine Navy. So sila po yung talagang full attendance po, ang dami-dami nilang pinapasama sa amin. Ako'y nagtawag po ng linis sa tanim program natin. So ito po nangyayari ang ino-convert po natin ang isang lugar ng mapasura into an eco garden. So katulong din po natin ngayon ang DNR, ang PENRO, ang SEMRO, ang SEMRO ng General Trias, sa na head na si Dr. Renato Escurel na aming advisor po. So, yun po, so malaking tulong po ang ating LGU sa ating programang ginagawa ng AKESMI. So, at the same time, in-encourage din po natin yung mga
organized group, kagaya ng mga fraternities, yung mga riders, yung mga ganun po. So these that's it. Yung mga riders and some So lahat po mga yun, Professor. elderly, yan, saka kabataan. So lahat po yun, Professor, puro sila rin volunteer. Volunteer po capacity. So Okay. maliwanag po sa kanila yan. At sila rin po, ako yung na-surprise na talagang naghahanap po ng isang community na gumagawa po ng ganitong kamalayan. At ganitong aktibiya para sa ating mga mamamayan. Sir, ano po yung ano po yung nabanggit nyo kanina na Eco Garden? Opo. Ven. Jones, no? Jones. Ang yung sa Eco Garden ay nangyayari po yan on a selected community, no? Pag nakita ho namin, may na-determine kami, kausap po yung mga HOA, HOA president, mga board of directors nila, mga barangay. So tinitingnan ko or nagsasuggest ako na imbes na tambak ninyo sa mga basura dyan, gawin mo natin siyang eco garden. At ang mga basura po ay gawin natin compost ng materials. Okay. At yung iba po ay gawin po natin na pwedeng recycle. Ay, karamihan ko kasi mga plastic, mga bote, mga ganun po ang mga tinatapon dyan. Mga debris, no, na mga construction materials at kung ano na pa. So may mga nabubulok at hindi nabubulok na sila pinagsasama-sama. So mali po yun. So what I do is that yung compost, lalo pag kami mga lupa po siya dyan na talagang magpakante ho at ginagawa ng tambakan, nag-uukay po kami para doon po yung mga kaning baboy. Kasi everyday yan po talaga ang malakas na maggusto ng basura. At ito ay talagang solely para lang doon po sa kaning baboy. Yung bukas na yun. So may tinatawag tayo yung lasagna system. Pagtapon ng basura, tinatambakan po ng lupa para hindi langawin, hindi, So everyday po yan. So parang lasagna patong-patong. Okay. So sir, gaano karami po yung eco garden natin ngayon sa kasalukuyan sa mga komunidad po? Okay, so far meron tayong na-develop na siguro mga around mga 10 na siguro, no? Sa Pampanga pa lang kami meron doon isa sa Nueva Ecija, meron isa sa Paniquim, meron isa rin po. Dito sa Batangas, sa Rosario, meron isa. Tapos dito po sa Cavite, meron ng 6 na subdivision. So yung mga ano po nun, yung mga parang may mga tanim po yon na mga gulay. Ano po? I'm sorry. Yung pong mga eco garden na yan, may mga tanim po yan. Ma'am, pakiulit, hindi ko na-reach. Sorry po, hindi na-reach. Yung pong tinatawag nating eco garden, ano po yung nakatanim dyan? Mga nakatanim. Okay. So sa tulong po ng DA, ng Department of Agriculture, at sa tulong po ng Penro, ako ay sa tulong din ng ating advisor na si Dr. Renato Escurel ng General Trias Senro, ay na-endorse po tayo para manghingi ng binti. So depende po sa lupa ng classification ng ating pinamamahagi. So ako ay nangihingi ng mga fruit-bearing trees for those eco garden na pwede pong pagtaniman ng mga puno, mga langka, mga bayabas, mga papaya, etc. no? So now ito naman po mga pechay, mga talong, mga kamatis, ang Department of Agriculture po ang nagpo-provide po sa akin yan. At meron din pong mga nagpa-participate eventually kasi may website po tayo, no? Nakikita niyo yung effort natin. So nagdo-donate po sila ng mga seedlings. Okay. Mga eskwelahan po yan. So yung ano po, Professor, yung produce, kasi sabi niyo po may mga tanim na gulay, mga petchay. So yung produce, kanino po napupunta? Okay, napakagandang tanong yan. Ang ano po ay since AKESME na sila as member, tapos nagde-develop sila, priority po sila, kung sino yung nag-develop sa community nila, sa kanila po yung produce, so yung basic na pechay, basic na okra, talong, and everything, kamatis na napagkamalmal, ay laki pa sila, doon na sili and everything. So doon na sila malunggay, doon na sila kumukuha na kanilang pang-araw-araw na resources sa pagluluto. At the same time, I'm encouraging them na kasi minsan ang dami talagang bunga, sili ng
pinamimigay na nila. Kung sinong gusto sa subdivision nila o sa barangay nila, kumukuha na lang po ron. O, ganun po ang nangyayari. Okay. Hindi po siya for commercial, pero kung why not, kung malaki talaga yung lupain, Oo. it's a source of income for those who are tilling the soil. Aha, Yun po aha. sila So- po ang nakikinabang. Oo, ang ganda nun, ano, at least napapakinabangan ng mga tao, no, yung mga, yun nga, yung mga sabi nyo kanina, yung mga basura, no, yung pag-recycle. So, bukod doon sa mga eco-garden, Professor, meron pa bang ibang napaggagamitan yung inyong mga nire-recycle na mga basura o nire-reuse? Okay, so siyempre kailangan ng maraming volume, no? Kasi nabawasan ako ng volume ng mga basura natin in terms of, no? Kasi ang ginagawa ho natin, kasi hindi man 100% ang ating homeowner ay pwedeng tutukan niyang pag-segregate. Ang ginagawa ho natin, pagka nakalikom na ng mga receptacles na pwedeng commercialize, ibenta, meron tayong partner na junk shop. So Okay. sila na po ang kukuha noon. Ngayon, kung kumita naman sila, bigyan na lang yung HOA, no? Bigyan na lang yung community leader. O para pang sa next activity natin. Parang ganun. Okay. So, dun sa mga lecture na isinasagawa ninyo, Professor, no, yun nga, yung pagtuturo nyo para sa kalikasan, kumusta naman po yung yung result nito doon sa mga community na nabigyan nyo na ng ganitong mga lecture? Okay. Doon po sa lecture na ginagawa ko, so I request the leader of the community, no? Sige, mag-gather kayo, ha? Ito. So with the partnership of Dr. Escurel na po, nangihingi ako as parang incentive nila ng mga soil conditioner na tinatawag. So si Dr. Escurel naman, sako-sakong bibigay sa nire-repack namin. Now, with that incentive, yung mga umatin po, binibigay namin yung soil conditioner. Now, ang nangyayari po dun sa ay ang reception po ay napakaganda naman, ma'am. No? So, at sila ay ngayon nare-realize nila yung kanilang pagkakamali sa pag-recycle. Sa bahay pa lang, na-booking na yung isang basura, sama-sama lahat. So, Ayun. resulting, sabi ko, nahuhuli ko sila and they're Ayun. very honest about it. So, pag tinanong ko, kayo, paano kayo magtapon ng basura sa bahay niyo, pati mga anak niyo? Oo. So, nahuhuli ko na, isa lang, yung dilata, yung bote, yung papel, yung kapoy. All in one receptacle. Nako. Oh my God. Anyway. So, yun na. Oo. Kaya ang dami nilang sakit, ang dami nilang Yun daga na sa nga. bahay. Yun na Ang dami nga. nilang hikit sa bahay. At lamok. No? So, yung ganun po. Anyway, Now, once Professor. they recognize that one thing is wrong, Professor. napakatindi lang naman po na mag-separate sa bahay pa lang. Okay. Alam niyo yung feedback po sa amin. Ay, Okay. Papasalamat po. Sige po. At Professor. ngayon ay nabawasan sila ng ng insekto sa bahay. Dahil wala na mapuntahan eh. Hindi ba parang gano'n? So, Professor, maayos lang. na po yung iba, no? So, but then, it's not a perfect Professor. procedure. May mga Sandali lang po, medyo kinakaway-kawayan na naman ako dito. Meron naman po tayo isang paalala. At babalikan po natin, napakarami niyo po pala pang gustong sabihin. Pagkatapos lang po nito, Professor, saglit lang po. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Pinatunayan ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kahit anong sakuna ay nandyan sila at handang umalalay. Noong nakarang taon, sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Teodoro Herbosa ay umaksyon sila sa Bicol Region para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa dahil bawat buhay mahalaga. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking hakbang patungo sa makabago at mahusay na sistema ang ipinagkaloob ng ating 911 Emergency Response System. During the PBBM administration po, naging digital po kami. Maganda na po yung record ng 911 dahil dati, logbook lang kami, wala kami mga picture, wala kami media files. So sa bagong sistema po ito, lahat po ito nare-record.
Ang makabagong sistema ng 911 ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kahusayan at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa pamahalaang Marcos, ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing adhikain ng kanyang pamumuno para sa pagtatatatag ng isang malakas, ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigyang kaalaman at kasanayan ang ating mga opisyal ng turismo. Kaya't inulunsad ng Marcos Administration at ng DOT ang inisyatibang Sustainable Tourism Development Training for Tourism Officers. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Noong 2022, may mga 13,000 na ang na-train. Mula noon, 256,000 na ang nasanay sa ilalim ng programang ito. Isa na namang legacy project ni Pangulong BBM para sa turismo, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Marami nga ba talaga ang mawawalan ng tirahan kapag nagtuloy-tuloy ang proyekto sa paglilinis at pagpapaganda ng 25 kilometrong haba ng Ilog Pasig? Hindi po totoo yan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may layuning gawing lugar ng transportasyon, turismo at kabuhayan ang makasaysayang ilog. Gagawin natin ito sapagkat tama lang na kung sino ang malapit sa ilog ang siyang unang dapat mabibiyaan. Sa bagong Pilipinas, transportasyon, turismo, kalikasan at kabuhayan ng mamamayan ang pinangangalagaan. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas na mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos Administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo. Kasama pa rin natin si Dr. Julio Castillo Jr., Professor at founder ng AQUESME. Oh, sir, balik tayo. Pasensya na po at kinaway-kawayan na agad ako dito. Anyway, nawala sa linya? Okay na. Ayun! Okay lang po. Sige, Professor, naputol tayo dun sa inyong pinapaliwanag kanina, no? Yung naging epekto dun sa mga komunidad na binigyan ninyo ng lecture. Nagkaroon ba ng empowerment para talagang magsikilo sila sa kanilang responsibilidad sa kalikasan? Okay po. So, one of the objectives po ng ating kalikasan ay to empower the community in itself para ho sa kanilang kamalayan patungkol sa pagprotekta ng kalikasan. So developing po ito no. So we cannot say 100% that they are already empowered kasi ho until now we're still doing this. But so far yung pong mga ating nadalaw at yung pong ating partner na po ngayon, the mere fact that lumawak po siya, the mere fact that nagkaroon po ng maraming kamalayan, at the mere fact po na meron na po sumasali sa ating mga agencies, ating government agencies, even from the local to the national, ay ito ho ay malaking bagay po na I think we are on the right track and I think that we are being recognized. And yun po, yung recognition na gano'n, Ma'am Ben, I think that's part of our development, and sustainability of our project. So magtutuloy-tuloy po ito. At kami po ay hindi titigil despite ng mga challenges po. Now, so ngayon po ay nakita natin yung kahalagahan ng pagpapalawak po ng ating kaalaman patungkol po sa tamang pamamasura.
So, tulong-tulong po yan sa lahat po ng stakeholders, no, like the community, yung ating LGUs, ang ating national government, and some financial institution. Ngayon po ay kami ay blessed din at merong mga kagaya nitong mangyayari po sa Takbo Kalikasan, ano, sa Ternate. Ito po, bukas na ho yun, no? So March 1st, nakipagtulungan po ako sa local government ng Ternate through Mayor Lamberto Bambao. No, siya po ay tumukon, ano, at siya rin po dahil ang kanyang lugar ay is considered Ternate is a haven, ano. Yan po ang ating Puerto Princess, Luzon, ano, ng South Luzon particularly. So nakita natin na yung the rich culture of what Ternate, no, can offer to the rest of our communities. Maganda ho sa dyan, talagang in-terrain niya. Andyan ho ang ating monkey sanctuary. Andyan din talagang makikita niya yung karagatang katabilan niya. Sa kabila naman yung mga talagang terrain ng mountainous, ano, ranges. So therefore, ito po yung mga indicators po na ngayon in-invite natin po yung mga manlalaro, no, na gustong tumakbo. So in-engage din po natin ang ating armed forces, no, na nabanggit ko kanina. And even the DepEd, ano, we're also encouraged na sumali at invite yung kanilang mga estudyante para sa kanilang kaalaman at lumawak ang kanilang kaalaman kung ano ang kahalagahan ng ating ginagawa po. So ganun po, Ma'am Ben, ang parang may basis right now ng ating strength, ano, in promoting the protection of the environment. Parang ganun po, Ma'am Ben. Oo, March 2 na po yun. Bukas po yun, di ba, Professor? Oo, March 2 na po yung fun run. Opo, Yung March 2 takbong po. kalikasan. So, ngayon po ay nagpe-prepare na ho kami ng mga pinakailangan at kami sa secretariat ng ating AKESMI ay tutungo na po. In fact, ibang team natin nandun na for the initial preparation at mamayang hapon po at doon na kami matutulog para ho to prepare all the necessary requirements, ano, at saka mga logistical requirements. Dahil ang in-expect natin na bukas na madaling araw hanggang alas 2 ay may mga runners na dyan na pupunta for registration. Oh. So bukas po pala, sa mismong araw po pwedeng magpa-register. Hindi ho, kasi may online tayo sa ating website. Ito, nag-register na po yung iba, tapos yung iba naman po ay merong gusto mag-intend na sumali. So since sinarado na po natin yung registration, so doon na lang po sila kakabol. Pero po, yung sa party po nag-invite po si Mayor Lamberto Bambao ng libreng patakbo po, ano. So lahat po ng susunod doon, parang naging voluntary na lang po yung magbabayad, no, for the registration. Si Mayor Bambao, ginawa niya libre po, no, ang mga tatakbong pupunta po roon. Okay. So ano pa po, Professor, yung details nitong fun run ninyo? Anong oras, gaano karami po yung nakapag-register na, at ano po yung magiging takbo nga po nitong fun run? Okay po. Yung mga nag-register na po ay meron na po tayo ngayong more or less mga 100 plus, no. So, but then, yung pong mga nag-intend na tatakbo ng libre, ito po, marami ho siya. So, we are expecting from the students, from the military, kasi ako kasama ko kung umikot dyan, kausapin ng presidente ng West Point, no, West Point Colleges, na doon po nakalagak sa Ternate. So, I think they will be fielding in ng mga around 200 plus po. So, yung mga military pa po. So, we're expecting about more or less mga 600 runners po kami. Oh, wow. So mga ilang kilometro po ba? Ilang kilometro? Ginawa kong parang, I talked to the president of the West Point Colleges po dyan sa Ternate. At nakiusap po ako na sana ibigyan ng incentive ang mga students na tatakbo dyan. At tutulong din po sa some of the students, I've realized that according to them, based on their assessment, may mga student po na hindi capable tumakbo because of their health condition. Okay. So, but then, gusto po nilang sumali in their capacity. So, what we did, gagawin na lang po natin silang secretariat. Ayun. So, sila po yung nabantay ng registration, and so on and so forth. So, mga parang administrative function. Okay. Andun lang po sila. Professor, ilang kilometro po ba yung dapat takbuhin?
Okay. So meron po tayong 3 kilometers, 5 kilometers, and 10 kilometers is the maximum. So what we need para dire-diretso, kasi ang program proper is in the municipality of Ternate. Okay. So doon po nakaset up. So we will be starting from there. So yung mga tatakbo ng 1.5, babalik na po para mabuo yung 3. Okay. Yung sa 5 kilometers naman, pagdating ng 2.5, ay babalik na rin po para makabuo ng 5. Okay. And so as with the 10 kilometers, so the same thing happens. So yung 5 kilometers na abot nila, babalik na rin sila. So in each po ay meron po tayo nakatalagang marshals. So the marshals, composite po siya, no? May students, merong police, may kagawad ng barangay na nakabantay. At merong kung sino po ang mga personnel, mga uniform personnel. So in each of the ayun. Tapos in between po ay meron tayong water station. So yan po, okay. ano? So marami pong yan. Yan po yung mga water station. And I think, may merienda rin po tayo pagkatapos ng patakbo. Abay, syempre, mapapagod. Courtesy po ng municipality ng ating Oo, kasi syempre mapapagod naman yung mga tumakbo, no? So may mga konting pamerienda. Okay. So after po noon, may mga ano ba dyan? May mga winners ba? May mga mananalo ba? Or talagang as in takbo lang talaga? Okay, salamat po Ma'am Ben. No? Very good tanong po yan. So since wala ho tayong masyadong pondo, no, para dyan. So yung mga paying po, sila po ang mananalo ng first, second, third in every category. So bali siyam po yan. So makakatanggap po sila ng token. So hindi pa natin ma-determine yung sa cash po. Parang gano'n. Tapos yan naman pong mga lahat ng tumakbo na hindi na gano'n. Meron po tayong certificate na ibibigay. It's either individual and the institution in itself. Parang gano'n po ang gagawin natin. Okay. So, bali. At alam nyo, Ma'am Ben, dito ko na-realize din, based on our mga assessment, ng AKESMI and some other leaders in town. Ay, naku, talagang sila, gusto lang talaga nilang tumakbo talaga. Parang regardless of what, parang they wanted to participate. So, yan po ang naging motivation nila. So, parang they don't care kung may makuha sila o hindi. But then they wanted to really participate po doon sa activity na takbuhan. Ayun. Okay. Ayun po. Nako, Professor, isang isang commercial na lang. Babalik ulit tayo doon sa ating pinag-uusapan ngayong umaga dahil interesting po 'yan, para sa sa pag-aalaga sa ating kalikasan. Pagkatapos lamang, sir, ng ilang paalala, babalik po tayo. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin
ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang pagamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong muka ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, huling 5 minuto sa ating programa. Sige, papasukin na agad natin ang ating kumpare, si Alvin Fidelson. Oy, parang Alvin, kumusta ka na? Ang Press Relations Officer and Media Affairs ng AKESMI. Kumusta? Ayan. Marvin, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. So, at saka kay Professor Castillo. Oo nga, may lakad ka pala, kaya pala hindi ka nakasama, no? Anyway. Actually, we're preparing for the event tomorrow. Yun na nga, oo. So, ano naman ang participation mo dito pala, parang Alvin? Actually, kami po, yung kasing AKESMI is a environmental group po na ang unang pong purpose is to magkaroon ng awareness on the protection of our environment. And also, mag-conduct po kami ng mga activities relating to the environment, opo. Okay, so yun yung mga ipinapa-disseminate ninyo na information tungkol sa kalikasan. Yes po. Oo. So bukas, parang Alvin, medyo magiging punong abala ka rin. O tatakbo ka rin? Ano po yun? Ikaw, bukas ba ay magiging punong abala ka o tatakbo ka rin? Okay. Apo, maraming salamat po, Maring Ben, no? Ito po kasing AKESMI talaga pong patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan, no? Our purpose is to make aware do sa mga ating mga kababayan para protektahan yung ating inang kalikasan. Okay. Right now po yung sa Ternate kasi napili ni Mayor na doon po gawin, Mayor Lambert Bambao ng Ternate, na doon po gawin yung aming pong initial fun run activity kasi sa buong Cavite maganda po kasi na doon gawin kasi
una, coastal town siya, Mm-mm. at saka maraming mga forest doon. Okay. Oo, nabanggit nga sa atin kanina ni Professor yan. Anyway, Alvin, kasi na-late ka na. Ayan, kaya last 3 minutes na lang tayo. So sige, Alvin, paki-imbita mo na yung mga lahat ng gustong sumali dyan sa Fun Run. Oo. Narinig ba tayo? Okay. Alvin, paki-imbita na yung mga gustong sumali dito sa Fun Run. Ay, hindi tayo naririnig. Professor Castillo, sige, habang inaayos ni Alvin yung kanyang yung kanyang gadget doon. Siguro, sir, baka pwede na tayo mag-imbita doon sa mga gustong sumali at lumahok. Okay, maraming salamat, Ma'am Ben. Kasi mobile si Alvin, kaya siguro anyway. So, lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po sa Cavite at sa Ternate particularly, kayo po ay aming iniimbitahan sa pamunuan po ng Akbay Kalikasan Environmental Society, ang AKESMI, at sa pamunuan din po ng municipality ng Ternate under Mayor Lamberto Bambao. Kayo po ay makiisa, total libre naman po ito, maganda na po sa kalikasan dahil malalaman po natin, we're protecting, we're promoting the protection of the environment. At the same time, maganda rin ho sa ating kalusugan. So, yun po ang aim natin. So, makiisa na po tayo at tara po at makisaya, makitakbo at makiisa sa kalikasan. So, ayun po. Magpunta lang po tayo sa bukas, alas 2 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw. Yan, pwede. Open na po ng alas 2 ng madaling araw ang registration. Libre po ito sa munisipyo ng Ternate po. Okay. So there, punta lang po kayo ron at wear your best wear your best running outfit, Pagandahan po yan. Malay nyo, baka may best outfit na mangyari doon after the program. So tara na po at tayo'y makiisa. Okay. Maraming salamat po, Sir Professor Julio Castillo Jr., Professor at Founder President ng Akbay Kalikasan Environment Society Management Incorporated o AKESMI, at kay paring Alvin. Nawawala-wala kasi si paring Alvin. Kaya next time ulit, paring Alvin. Ayan. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat. Okay. Ayan, syempre magpapasalamat din tayo sa lahat ng mga likers natin, sa mga viewers natin sa ating FB page, at sa mga nakasama natin dito sa ating programa. Sa technical side, kay Jobel Lustre at kay Rolly Bumatayo. Sa production side, kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig at tagapanood ngayong umaga sa ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones, maganda umaga. Antabayanan na ating kasama na si F. Gaitos para sa kalipunan ng mga balita. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always